kahilingan upang ang taong kinaiinggitan, lalo't higit yung lumalaban sa kanila, ay napararatangan kahit walang kasalanan. Kuya Min, sa ngayon, ito nangyayaring ito ay nagaganap. Bakit? Dahil marami din ang mga taong nasa katotohanan at maraming tao ang nasa kasinungalingan. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, wala ka sa katotohanan. At kung wala ka sa katotohanan, kailanman ay hindi mo na ipagtatanggol at nagiging kalaban mo ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay hindi nagsasalita, sa ngayon, nakasinungalingan lamang upang maparatangan mo ang kagalit mo, ikaw ay kampon ng mga demonyo, katulad ng mga eskriba at pariseyong ito. Bakit? Kasi yung mga taong sumusunod sa kanila ay naaagaw sa kanila ng ating Panginoon. Nakikinig. Kaya nga, ang pangyayari nito, gumawa sila ng paratang at kasinungalingan upang maipadakip at maipapatay ang ating Panginoon. Subalit, sa kabila nito, Kuya Min, sa 11 natira na hindi nagtaksil sa ating Panginoon, isa lamang yung sumunod sa Kanya at nagkaroon ng lakas ng loob upang tingnan kung ano ang nangyayari sa ating Panginoon. Sa ngayon, Kuya Min, maraming mga tao, kung minsan takot lumaban, lalo't kung ang kalaban nila ay makapangyarihan. Maraming bahagi ngayon, lalo't higit sa ating gobyerno, kung minsan naglulubid-lubid ng kasinungalingan upang maiparatang doon sa inaakala nilang kalaban. Pero Kuya Min, kung minsan meron din taman tayong hukom na nadidismiss yung paratang sa tao kuminsan. Pero marami ang nahahatulan. Ito ang nakakalungkot. Kaya nga Kuya Min, kung titingnan mo, itong isang ito na si Pedro, na sumunod sa ating Panginoon, nung harapan na, tinanong na, itinatuwa naman niya eh. Meron din ganun ngayon. Marami, Kuya Min. Lalo't higit kung minsan sa harap ngayon, kung titingnan mo, pinatawag ng Kongreso, pinatawag ng Senado, pagdating doon sa harap ng Senado at doon sa Kongreso, ay takot eh. Di ba? Meron ngang humarap na nagsabi ng katotohanan eh. Pero bandang huli, umatras eh. Parang si Pedro to eh. Kaya nga Kuya Min, sa ngayon, ang ipinahihiwatig sa atin ng Panginoon, noong siya ay sabihin ng pinakapunong saserdote na sa ibang ebanghelista ay sinabi si Caiphas to. No? Si Caiphas, ang pinakapunong saserdote, pinakamataas na saserdote ng panahon ng ating Panginoon. Kaya nung tanongin niya, ikaw nga ba ay anak ng Diyos? Ikaw ang nagsabi. Sabi niya. Pero dito, sinagot ng ating Panginoon, ako nga. Diniretso niya na sinagot niya ang Panginoon, ng Panginoon sa kanya. Ako nga. Pero nung tanongin siya, kung ano ang dapat niyang sabihin, nigaputok, hindi siya sumagot, Kuya Min eh. Tayo kung minsan, pag tinanong tayo, para lamang makaalpas tayo, doon sa inano natin kung ano na ano pinagsasabi natin eh. Isinasagot din natin kasi nungalingan. Mali yan. Kumbaga sa ano ay pinahiwatig sa atin ng Panginoon, kung hindi rin katotohanan ang sasabihin mo,
ay huwag ka nang sumagot. At kung katotohanan man ang sasabihin mo, kung mababaliwala rin, huwag ka nang sumagot. Katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. Kahit may kapangyarihan siya, kahit tatalunin niya ang lahat ng mga katanungan na pwede niya sagutin, hindi niya ginawa. Pero sa atin, marami ngayon nagpapasikat. Kaya nga, ibig ipahiwatig ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, pagdating ko, makikita ninyo na ako'y dumarating sa alapahat. No? So kung titingnan mo ang konseptong ito, Kuya Min, ipinahihiwatig niya sa mga eskriba at pariseyong ito at sa mga punong saserdote ng matatanda ng bayan, hindi lamang dito ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung makapiling ng Panginoong Diyos Ama sa langit ng tao. Kaya hindi siya natatakot. Pero tayo natatakot eh. Oo, kumikilala tayong may Diyos. Nananalig tayong may Diyos. Pero takot tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ay nandun ang Panginoon. Kapag pinagtanggol mo ang katotohanan, ipinagtatanggol mo ang Panginoon. At kapag pinagtanggol mo ang Panginoon, ipagtatanggol ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang yon, magkakamay tayo, magkakasama tayo sa kaharian niya doon sa langit. Amen. Napakaganda po ng paliwanag ni Kuya Bert. Kuya Bert, isa po pang follow-up. Doon pong mga panahon na yun na ang ating Panginoon ay nangangaral, nasabi nga ro sa previous na chapter dito nakikita ninyo ako nasa loob ng mga templo, okay, nangangaral, hindi nyo ako dinakip. Yung pagkakaroon ng mga pangangaral ng ating Panginoon na ang mga tao ay nabubuyunan ng pakikinig sa Kanya at maraming naniniwala sa Kanya. Dito pumasok ngayon yung inggit ni Satanas. Yung inggit na pumasok dito sa mga tao na ito na kilala pa naman sa lipunan, itong mga pariseo na ito, itong mga iskriba na ito, na kumagkaminsan yung mga matatanda ng bayan noon, na sila'y mga tagapayo ng mga hari, na mga empleyado pa nga, yung mga iskriba at pariseo noon na mga hari, ay pumasok yung mga inggit nila dahil kasi mapakarami ng tagasunod ng ating Panginoon. Yung inggit na yun na pumasok sa ating Panginoon, yun ba ang nag-udyok dito sa mga pariseo, Sanhedrin, matatanda ng bayan na ito upang siya ay ipapatay? Totoo yan, Kuya Min, pero ang pinaka-main na concern nila, yung kasing kinikita nila doon sa templo nawawala Ganon ang pangyayari. Ang mitsa nito, Kuya Min, pera pa rin. Ngayon ang karamihan, lalo na sa ating lipunan o sa ating gobyerno, pera din ang pinag-aawayan. Kaya nga kung minsan ayaw na nga umalis sa pwesto no? Dahil gusto niyang makamkambing yung perang yan At yung may posisyon na kinakamkam pa rin yung ibang pwesto upang magkaroon pa rin siya. Ganito, Kuya, ang karamihan Diba? Ito ay talaga, Kuya, makikita mo. Meron na nga magandang pwesto Pagkatapos, gusto pang agawin yung may pwesto Kawawa naman yung may pwestong yun sa gobyerno. Hindi nila alam na maapektuhan itong mga ito. Paano itong mga anak nila? Mga mahal nila sa buhay. Kung mawawalan, ganito ang nangyayari, Kuya Men. Ganito rin ang nagiging isip. Lalo na si Caiphas mismo. Nakita mo naman, nagpakita siya ng pag-aartista. Ginawak niya yung kanyang kasuotan. At ang dinadahilan niya ay ang Panginoong Jesus ay nagpapanggap na anak ng Diyos. At nagpapanggap na kapantay ng Diyos. Kaya ang lahat na nag-i-interest para sa kabutihan ng kanyang kapwa, kampun siya ni Satanas. Napakasama ko yun, Kumin, ng mga taong gano'n.
baka nga kahit siya yung piano, hindi natanggapin eh. So sa mga tuwid, Kuya Bert, sa itong senaryong ito, nakikita natin sa takbo ng ating lipunan sa ngayon. Sa mga tao